Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, kamusta? Sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta sa ating Munting Tinig channel. At kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please, don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na manonotify kayo pag mayroon tayong mga bagong activity o mga upload videos. At the same time, may mga live streaming tayo na nagaganap sa ating channel. Pag-usapan natin na ang mga Duterte diehard supporters ay naguyo na naman at naluko na naman nitong peke na police report di umano from Los Angeles kaugnay po sa pagkakadawit ng pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni Tantoco. Na kung saan ay ginagamit ng kampo ng mga maka-Duterte para i-malign, para gawing masama ang imahe ng ating First Lady. At nakakahiya, alam mo kung bakit. Pati ang isang senador ng Republika ng Pilipinas sa katauhan ni Aimee sumabay or sumakay sa peke na police report na kumakalat ngayon sa social media. Na kung saan ay talagang yung mga ginagamit na mga terminology, na mga cause of cocaine effects ay hindi po nakikita at hindi po yan talaga dapat kumbaga nalagay doon. So ibig sabihin, altered. So ibig sabihin mga kamunting tinig, pinaniwalaan ng mga Duterte diehard supporters ang altered police report na kung saan pinalabas sa kolom ni Rigoberto Tiglao. Kaya nga dapat kasuhan ito ng palasyo Saan po nanggaling yung ganyang klaseng mga report ni Roberto Tiglao? Nakasinulat niya sa kanyang kolom. Paano sila nakakuha ng police report, no? Yung pattern pala ng police report, hindi pala ganon ang police report ng Los Angeles. So talagang mayroon talagang pagduduktor, mayroon talagang effort na mamasamain ang imahe ng First Lady. Considering na hindi naman po si First Lady appointed officials, elected officials, at magtatanong lang tayo, bakit hinahabol ngayon nila ang First Lady? At pinaputok nila ito, no? Matapos lumabas ang samut-saring investigasyon at ang mga pasabog ng whistleblower kaugnay po sa mga nawawala na mga sabungero. Ang analyzation ko po dyan, mga kamunting tinig sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sadyang pinaputok itong issue ng police report na to na nilagay ang pangalang First Lady Lisa Araneta Marcos, pilit na inuugnay para pagtakpan ang samut-saring mga development pagdating po sa pagtuklas ng misteryong sa loob ng 4 na taon, hindi po ito nabigyan ng pansin. Yung mga umabot na sa mahigit 100, sobra pa, na mga nawawala na mga sabungero. At ang taong bayan nagtatanong, sino ang nasa likod ng sinasabing nilang si Atong Ang at iba pang mga nadadawit? Kasi may mga pulis, may mga police officials na kung saan ay talagang sangkot sa issue ng mga nawawalang mga online sabungero. So mga kamunting tinig, kung ang isang senador ng Republika ng Pilipinas pinaniniwalaan itong fake news na to, fake news ABS-CBN report, even though the Net25 mentioned na magkaiba. Kumbaga magkaiba ba? Kumbaga inaltered ang laman ng police report na yon. At paano po ilalabas yun? No? Kumbaga nakakapagtataka talaga na bakit inilabas yung ganon na report sa kasagsagan ng investigasyon ng mga nawawalang mga online sabungero. So klaro po ito. Diyos ko, Ginoo ko Santissima Trinidad, si Aimee, isang senador ng Republika ng Pilipinas, naniwala sa fake news
dapat kasuhan talaga itong si Rigoberto Tiglao. Walang kredibilidad na magsulat ng kanyang mga kolom kasi alam mo kung bakit? Malinformation, misinformation, disinformation ang mga nangyayari. Si Amy naman, hindi nag-isip ng matino dahil alam niyo kung bakit. Mantakin mo, pinapasumitin niya ang palasyo ng mga tinatawag na mga ano tawag dito, mga report, no? Mga report na kung saan katulad ng medical examiner report. Bakit sa palasyo ng Malacanang hinihingi ni Amy Marcos ang ganyang klaseng mga documents? No? Yung ganyang klaseng mga dokumento, bakit po sa palasyo hinihingi samantalang ang pamilya tahimik? Hindi na nila ginagalang ang privacy ng mga tao. Number one, dapat na magkukumahog na magplano ng reklamo ay ang pamilya Tantoco. Pero ang pamilya Tantoco tahimik. Wala silang imik o nagluluksa sila pagkatapos hindi irerespetuhin ng mga Duterte Dehad supporters sa dahilan na gusto nila pilit ikabit ang pangalan ng First Lady Liza Araneta Marcos sa ganyang klaseng walang kwentang mga reports. Naniwala sila pinaputok to ng mga Duterte Dehad supporter vlogger. Naniwala sila, nakasangkot si First Lady. Sabi ko nga, andyan ang asawa ni Paulo Tantoco. Andyan yung pamilya, may mga celebrity, may mga kasama sila. Bakit si First Lady Liza lang talaga ang kailangan magpaliwanag? Anong mayroon? Mature naman si Tantoco. Kung anong desisyon niya sa buhay niya, di panagutan niya. Ngayon, sa punto na ito, wala silang maibabato sa First Lady, kundi yung ganyang klaseng walang kwintang mga accusation. Na para daw malinawan, dahil nadadawit daw ang pangalan ng First Lady, parang pilit sinasabi na ops kasama si First Lady, si Tantoco at iba pa na nagpapat session at kumain ng cocaine or whatsoever dyan. Kaya po, ang mga nangyayari na ganito, sigurado talagang kumbaga makakapagsabi tayo na basta makapagbato lang sila ng information na hindi po tama, basta may maniwala lang sa kanila, go sila. Ito nakakahiya to Mismong hindi pala nanggaling sa LA Police Station yon. That's not an LA Police report. Mantakin nyo, gagamitin pa, tapos sasabihin doon, cause of cocaine. Paano sila nakakuha ng medical record? Very important yan. Hindi po basta-basta magre-release ng medical examiner report para lang ibalandra mo to, para ipaalam sa tao na ganito-ganito. Hindi po pwede. By request po yan. Ang tanong, sino ang nasa likod ng pagpapakalat na yan na kung saan ay pinaniwalaan ni Rigoberto Tiglao? Dapat magkaroon talaga ng investigation. But as far as my knowledge is concerned, nabalitaan natin na talagang baka porsigido po na kasuhan itong si Tiglao ng cyber libel dahil po sa pagkakadawit ng pangalan ng First Lady. Dapat action na to ng Malacanang. And action na to mismo ng ating what we call this First Lady dahil hindi po maganda. Hindi po maganda na itolerate na lang palagi at hayaan na lang. Kasi iba na to nakakasira na to ng pagkatao. Mantakin mo, niniwala nila yung tao na si First Lady ay may kinalaman sa pagkamatay ni Tantoco na kung saan ang dahilan ay overdose ng cocaine, which is very, very wrong talaga. Samantalang ang asawa, ang pamilya, mga mayayaman yan. Imposible, sabi ko nga, na hindi magreklamo yung pamilya nila. Anong ireklamo nila kay First Lady? Dapat nga ang mga kasama, kung halimbawa totoong magkasama sila, nagpapat session, kumakain ng cocaine, hindi ba dapat magre-react yung mga kasama? Wala Paano mo ngayon mapipigilan yan? Kahit bilyonaryo ka siguro hindi mo kayang pigilan. Si Totoy nga hindi nga kayang pigilan ni Atong Ang maglabas ng kanyang sentimiento, di ba? So ganun yung mga nakikita natin. Mga kamunting tinig. Yung whistleblower nga ng online sabong, na online sabongero na mga nawawala, tumuro kay Atong Ang, kay Gretchen at saka iba pa na mga kapulisan. Hindi nga natatakot sa buhay nila.
Hindi nga napigilan ni Atong Ang, imposible, hindi kilala ni Atong Ang yan. O kahit hindi pa umusad yung talagang final investigation, pero sa preliminary investigation na i-implicate yung mga pangalan ng mga pulis at saka ni Atong Ang. Ganon din po sa issue ng pagkamatay ni Tan Toco. Kung aside from that, may witness pa, yun ang magsasalita. Hindi na vlogger ang magsasalita na wala naman doon. Tapos papaniwalain mo yung mga tao na sangkot ang First Lady. Ano ba yan, mga kamunting tinig? Hindi na ba talaga nag-iisip ang mga Duterte diehard supporters? Basta lamang po makakapanira sila? Oo, Diyos ko, si First Lady tahimik. Yun ang maganda. Kasi nga alam mo kung bakit. Hindi basta-basta nagbibigay ng statement ang ating First Lady because the burden of proof ay sa mga nag-aakusa. Sa punto na ito, hindi ito basta-basta na accusation. Sobra-sobra na ito eh. Pinapalabas kasi sa report na parang may alam ang First Lady sa pagkamatay ni Tan Toco. Bakit magkasama ba papalagi si First Lady at saka si Tan Toco? So sino yung kasama nila? Sa dinami-dami, bakit si Tan Toco lang ang na-overdose? Diba? So, nakakahiya. Pati si Aimee, pinapasumiti ng mga legal documents o legal records na kung saan nagpapatunay para mapabulaanan yung mga kontrobersya na nasasangkot ang First Lady. Kailan pa ba nagkaroon ng concern si Aimee kay First Lady? 'Di ba? Ibinabalahura nga ng kanyang mga kaalyado, tahimik nga si Aimee, 'di ba? Tapos ngayon magko-concern siya. Ang ginagawa ngayon ni Aimee, parang gusto niya gipitin ng Marcos administration. Bakit Marcos administration ang magpapaliwanag? Dapat ang pamilya, ang pamilya respeto mo, hindi nga nag-sasalita ang pamilya mantakin mo yung trauma na pagdaanan ng pamilya, namatayan sila pagkatapos ipipilit nyo sa tao na ang reason ay na-overdose sa cocaine. Ano kayo man? Kabubuhan ata yun. Tapos ang mga Duterte diehard supporters naniwala, nakakahiya talaga. Okay? So, peke ang kumakalat na mga police report na ipinangalandakan ng mga maka-Duterte para lang sirain ang pangalan ng ating First Lady Liza Araneta Marcos at idadamay ang palasyo sa walang kwentang muro-muro at laman na utak ng mga gustong pabagsakin ang Marcos administration. The more na ginagawa po niyo yan, the more na nalulunod kayo sa kubunoy ng kahihiyan at lalo lamang po magkaroon ng lakas at tibay ng loob ang mga Pilipino na suportahan lalo ang ating Pangulo, ang First Lady at ang administration. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas, na hindi po tayo basta-basta naniniwala sa walang kwentang propaganda laban po sa ating Pangulo, laban sa First Lady. Lalo na po sa issue na ito, sa pagkamatay ni Tan Toco, na pilit nilang idinadawit ang pangalan ng First Lady. Yun tuloy, mayroon pa rin isang senador na parang alinya nga sa pangalan po ni Aimee Baba.